Good morning, everyone! Parang wala. Dito lang ko nakarinig dito eh. Wala eh. Good morning! Parang gusto nyo na kumain ah. So, yun po isang bagay na laging papasalamat dahil today is Thanksgiving Day again in this church. Sabi ng iba ay, bakit Thanksgiving? Kasi sa Amerika, yung celebration ng Thanksgiving talaga doon, yearly, November 27. So, yun pong aming celebration doon. But then, sa church na ito, just because this is November, year-end, year time, na matapos na naman ang buong taon, December, right? Matapos na naman po ang buong taon, na nalampasan natin ang nakalipas na mga buwan, nakarating tayo ng Disyembre at matatapos na naman muli ang taong ito. Kaya lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. Parang walang amen dyan. Buhay ka pa ba? Are you still alive? Amen. Yun po isang bagay na hindi naunawa ng marami. Nang unang-unang papasalamatan ng individual, naririto ang buhay ng binigay na ng Diyos dahil buhay ka sa oras na ito. Sabi nga kanina yung pagsubok, sabi nga ng kapatid natin, pero hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo makayanan. Hindi po ba, Luis, can we open 2 Corinthians chapter 10, verse 13, para masagot yung inyong mga katanungan, bakit may pagsubok, Kristiyano na kayo. Amen po ba? Marami kasi sabi niya, akala ko pag pumasok sa church na yan, wala nang pagsubok. Ano ka? Ano ka? Siniswerte? Lalo kang susubukin kung ikay sa katotohanan para malaman mo kung totoo ka na sa Diyos. Amen. Ang ginto ba, dinadalisay, pinapadaan sa apoy? Kung malalaman ito'y tunay na ginto o fake. So, ganun din ang mga totoong Kristiyano. Sabi po ng Biblia, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Take note, ilagay nyo sa puso isip nyo dahil lagi nyo sinisisi ang church, sinisisi po yung Panginoon, bakit may pagsubok? Pero ang sabi ng Biblia, the Bible itself saying na hindi naranasan ng ibang tao, ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating nakakaya. Are you there? So ang pagsubok na dumarating sa inyo, sa atin lahat, hindi yan ibibigay kung hindi kakayanin. The problem is, wala kang faith na malalim sa Diyos. Yung faith mo pagiwang-giwang. Naintindihan niyo po ba? Huwag niyo sabihin, ako na naman yung pinatatamaan pastora. Wala akong pinatatamaan. Kung ikaw tamaan, sabi mo, salamat, Lord. Ang reliyon mo, nagisnan mo lang yan, na ituro ng iyong mga ninuno, ng magulang, ng lola at lolo nyo, ng dinala ng mga Kastila sa bansang Pilipinas para mag-sign of the cross ka. Pero hindi mo naintindihan na may salita pala ang Diyos na para instruction going to heaven. So, ang instruction ng Diyos ay nakatala lahat sa Biblia. Naintindihan niyo po ba? Hindi ka nga nagbabasa, ayaw mo ba rin makikinig, ayaw mo pumunta sa mga Bible study o sa isang church na nagtuturo ng Full Gospel Church. Sabi nga ng demonyo huwag kayo pumasok sa church na dyan. Pag pumasok kayo sa church na yan, hindi na kayo makalabas. Yun po ang pagdidisip ni Satan. Bakit? Magising ka sa katotohanan, mambulat ka sa katotohanan, at maging malaya ka makilala ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Wala ito sa ibang church. If you notice, church, sometimes we need to go out to our box, shelves.
Nilabas ko sila nung Sunday, wala kaming services dito, para malaman nila po, leading din ng Lord sa akin yun eh. Makita nila yung ibang churches na sinabi Christians. So wala tayong kinikriticize. But then, we are there. Para makita natin may mga kapatiran tayo sa bawat sulok ng mundo. We need to reach out to show them the love of Jesus. Makita natin mang mali anong kilos galaw, but stay firm to your love to the Lord your God. At nangyari ngayon sinasabi ni Sister Gina, kanina, ang sabi niya, nakasakay sila sa rescue ng barangay ng Taytay. Ano ba ibig sabihin ng rescue? Buti hindi ambulansya ang bibinahiram. Naintindihan niyo po ba? Sa madaling salita, paglapit sa barangay, kailangan sasakyan, binigay ka agad yung rescue sasakyan nila. Pwede rin ambulansya. Pero wala namang sakit yung mga taga-arenda dito sa church. Kailangan lang talaga lumabas. Kailangan rescuer sila sa paligid. Ang job lang si Satanas may plano. Banggain natin to. Sila na binangga, sila pa pinapabayad. Hello? Yun ang problema, yung wisdom. You need to know first everything na ating mga gawa at ginagawa. Initiative. Pagbangga for example, nung nabangga sila, ang una-una niyong gawin, may mga sasakyan, tanong po, may insurance po ba kayo? Hello? Yun kaagad. Ano po ba ang due process nito? Sige, tatawag din na kami sa barangay. Nakuha nyo, kasi may-ari ang barangay. Kung ano po ang suggestion ng barangay, dahil hindi inyo yung sasakyan, ang barangay pong haharap at magbayad sa kanila kung may dapat babayaran. As always, the due process. Inano kayo ng kaaway, stir up. Nandun ang pangamba, takot. Nandun na po yung alala, nandun na yung panic. Pero wala kayong kasalanan, alam niyo ang Diyos kasama niyo, pagtanggol pa rin kayo ng Diyos dahil ang pagsubok, hindi niya ibibigay kung hindi niyo kaya. So you have wisdom to ask the Lord. Sabi nga ni Sister Gina Pastora, marami na silang tinatawagan, may mga abogado na dito, may pulis na may ano. Tawagan mo si Lord. So ano nangyari nang tinawagan si Lord? Nagkaroon sila kaagad ng kilos galaw sa loob dahil po ang Diyos na din may anghel din kasama kayo. Naintindihan niyo po ba? Huwag mataranta kung tama kayo sa lugar kayo. Dahil ang Diyos ang kakampi niyo. Amen? Tama po ba? Agad, may insurance po ba kayo, sir? Ito ang aming insurance, pero tawagan namin ng barangay, di amin ito eh. Ano bang, pero nangyari na to learn from it. To learn from every situation na ating naharap at hinarap para hindi na maulit. Kailangan huwag kayong magtaranta. Dahil po, alam nyo na sa tama kayong landas. Amen po ba? So yun po mga kapatid, kaya nire-remind ko kayo, saan mo kayo pumaroon, mayroon talaga sitwasyon na God allow things to happen para to learn from it. Magkaroon tayo lesson. Naintindihan niyo po? Sino sa inyo po yung nataranta kagad, gusto niyo na rin mangumbag? Gusto niyo na rin na, wala tapat ganon. Kaya nga may fruit of the gentleness, meekness, self-control, patience, humility is number 1 sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Hindi tayo pwede sugod agad. Ano ba problema? Ano ba kaso? Baba? Hindi pwede yun. Wala tayo sa ganung pag-ugali. Hindi niyo po, walang pag-ugali ang Kristiyano ganyan. Po, sir, ano po bang problema? Ano pong ano? So, mahinahon. Amen? So, ano bang araw ngayon? Araw daw na? Pagpasalamat. Araw na? Bakit po? Bakit sa sanlibutan po ay Christmas? Para gusto ko rin talakayin yan ngayon dahil nalilito kayo eh. Huwag kayong malito. Bakit sila Thanksgiving, hindi Christmas? Okay.
Can we open our Lucas chapter 1, verse 26 to 38? Pasok tayo sa Lucas. Para alam nyo na hindi natin binaliwala lahat ang kapanganakan ni Jesus Christ. So, Panginoon, tunay nga po, O Diyos, sa magandang umaga ito. Maraming salamat sa Ebanghelyo sa araw na ito, O Diyos, na pagsalusuluhan sa piging na ito, maghari ang iyong karunungan, kaunawaan, kaliwanagan sa bawat isa, O Diyos. Lord, open the eyes to see, open the ears to hear. Patuloy ka, Lord, magpahayag. Patuloy ang banal mong Espiritu Santo, O Diyos, kailangan namin sa kaligitnaan, magbigay ng katuruan, ang bigay, O Diyos, ng kaunawaan at magbigay lubos pa na karunungan sa lingkod mong ito, O Diyos, upang mahayag ang nais mo. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga ito. Pinupuri kita at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray, Amen. So, sabi po diyan sa Lucas, ito na po yung hinahanap nyo. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen. Saan sa pinapunta? Isang? Na ang pangalan ay Maria. Nakatakda na ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasayo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel, inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot." Sino humarap kay Maria? Anghel. Marunong pala kayo makinig. "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos." Tuloy po tayo. Sige. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at ang pangalanan mo siyang Jesus. So nakita niyo mga kapatid, sandali lang po Kuya Luis, dyan muna tayo sa 31. May sinabi ba, balik tayo doon sa kanina, sa umpisa. Basta nag-stop tayo 31. 126, yeah. May sinabi ba dyan na ika-6 ng buwan ng Disyembre? Hello? O, December 25, na birthday ni Jesus, December 25, nakasulat ba wala? Ang sabi po dyan ng ika-6 na buwan. So, anong bilang kaya ng ika-6 na buwan? January, February, March, April, May, June. Kasi kung isipin mo ang taglamig o winter, saan si Jesus pinanganak? Sa Nazaret o sa Galilea, sa Bethlehem, kung nang ika-6 na buwan, anong buwan? Kung umpisa tayo January, June, or winter time. Kaya lang, ang mga Kristiyano na sinasabi or the religion itself, pinagdiwang nila ng Disyembre at binigyan pa ng 25. Kaya 25 lang kayo nagbibigay. 25 lang kayo marunong magbigay. Giving. Sa Kristiyano, every day of your life, if somebody needs you, you need to give. Huwag na mo antay December 25. Naintindihan niyo po ba? Kaya damot mo pa rin, Disyembre ka lang nagbibigay sa pilitan pa. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? Kasi ika-6 na buwan, no? Kasi maraming, iyon po nagisna nating turo ng ating mga ninuno. Masyadong deceive, ligaw. Pero yun talaga. Yan, oh. Pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Ang sabi ng anghel, magbubuntis ka ng isang lalaki at pangalanan mo na Jesus. Hindi pa nga nagawa, ito na. Alam na magbubuntis siya na pangalan ng Jesus. Di ba? Ang makapangyarihang Diyos na
Hindi pa nabubuo yung bata. May pangalan na. Ang pangalan ay si Jesus. Ba't marami ang sinamba ay si Maria? Hello? Si Maria ay pinsan ni Elizabeth, isang Palestina or Palestinian, whatever. Nagkagustuhan kay Jose. Si Jose po ay isang karpentero. Pareho sila tao. Ngunit mapalad si Maria, kinasiyan siya ng Espiritu ng Diyos para magbuntis. Hello? Ng isang lalaki na pangalan ng Jesus. Naintindihan niyo po ba yung mga masyado dito religyoso, akala mo may alam, wala pala. Oh, sige nga, patunayan niyo December 25 pinanganak si Jesus, bibigyan kita ngayon 1,000,000. Naintindihan niyo po ba? Baka pumunta mamaya, mayroon kayo pakita, fake yan ha. Yun po yun mga kapatid. Si Maria kinasiyan ng Espiritu ng Diyos dahil makapangyarihan ng Panginoong Ama sa langit. Nag-conceive siya na hindi siya ginalaw ni Jose. Kaya tinawag siyang birhen. Ngayon, naintindihan niyo na. Bakit siya tinawag na Virgin Mary? Because she conceived Jesus Christ na walang pagtatalik na nangyari. Through the power of the Spirit of God. Are you there? Kaya tayo nagpapasalamat, narating natin ang araw na ito, ang buwan na ito, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos na makilala si Jesus. Si Jesus Christ Himself is the Son of the Father, the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by Jesus alone Himself. Kaya kailangan mo makipag-ugnay kay Jesus Christ, kaya dahil tinakda siya ng Ama sa langit, mailuwal para maligtas ang sanlibutan. So, naintindihan niyo ngayon? Masyado kang religyoso eh. Sama-sama na ang ugali mo. Hindi ang turo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi ka lang December 25 mag-gift giving. Paglabas mo, may kapatiran ka o mayroon tao sa kapitbahay mo puti ng mata at itong araw na walang bigas, bigyan mo na. Naintindihan niyo po bang ibig sabihin? Kasi masyado kang religyoso, hindi ka alis sa reliyon ko, kaya ganun ang buhay mo, makasarili ka. Masakit naman yung pastora niyo dyan. Hindi, para makalaya ka. Sayang ang buhay mo, nakarating ka na ng 50, hindi mo na unawaan ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos, mayroon ibibigay sa iyong liwanag kung matuloy ka maghanap ng liwanag. Amen! Kaya yun po ang nais ng Diyos sa atin. Tuloy po tayo, Kuya Luis, doon kanina, 31. Para alam nila na si Maria nabuntis na walang gumalaw. The power of God, conceived by the Holy Spirit. Huwag ka muna lumabas doon sa binigay sa Lucas 1:26 sa Hayes to 38. Magbubuntis ka at manganak ng isang lalaki. Specific ano? Hindi ka sinabi na isang bakla o isang tumboy. Sinabi niya ng isang lalaki. At papangalanan mo siyang Jesus. Tuloy, sige po. O, ano daw siya? Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. See? Ibig sabihin, powerful one, the Holy One, the Prince of Peace, the Lion of Judah, the Great I Am. Siya si Jesus Christ. Hallelujah! Tuloy po, sige po. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob. Magpakailanman, ang paghahari niya ay walang katapusan. Never ending. Ang kaharian o ang kingdom, eternity. Iyon po si Jesus. Tuloy po, sige. Nagtanong si Maria sa anghel, paano po itong mangyayari? Gayong dalaga pa ako.
You hear me? Narinig nyo? Nabasa nyo? Nagtataka si Maria, ikaw kaya ngayon nabuntis ka dyan, wala maniwala sa'yo. O talaga, nabuntis ka, na dalaga ka. Sa ngayon panahon ngayon ha, sa generation ito ha, nabuntis ka, wala kang boyfriend? Ano yan? Kulam? Yung sa kapanahunan ni Maria, ang anghel ang kausap. Paano po ito mangyari gayong dalaga pa ako? Ito walang halong biro to, walang mali siya to. Kasi alam niya, malinis siya, birhen nga siya, Virgin Mary. Sige, tuloy natin. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal, yun yung sinasabi. Sa iyo ang banal na espiritu at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Naiintindihan niyo ba? Na ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, kaya ang banal na sanggol na ipanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. So sino pa sa inyo dito hindi maniwala na si Jesus ay Diyos? Bagamat nabuntis siya ng tao, human being, pero ipanganak mo siya na tatawaging anak ng Diyos. Eh bakit ngayon lagi ka na lang ngayon si Maria ang tinatawag mo magligtas sa'yo? Eh ginamit lang siya na magbuntis o magluwal ng anak ng Diyos. Para maintindihan mo, sa kinasyan ng banal na espiritu at liliman ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Because of the power of God, nangyari po yun kay Maria. Hindi sinabi si Maria, ang tawagin mo para maligtas ka. Wala siyang kapangyarihan, mailigtas ka. Only the Son of God, which is pinanganak mo, tawagin anak ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Bakit ko sinabi ito, Pastor? Nag-ano ka na naman? Nasa Stockton ako, may pari nagmisa. Lahat na attendee matatandang nanay, manang. Ang turo pa ng pari, si Maria ang tatawagin para maligtas. Taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ang paring matao, hindi. Nagsumuot lang ng abito, nagputi lang, sinabi na, pinaniwalaan ng marami. Kahit po si Pastor, magsuot man ako puting-puti dito, na mahaba, kung hindi naman ako nabubuhay ayon sa katuruan ng salita ng Diyos, huwag niyo ako paniwalaan. Naintindihan niyo po ba? Pero kung ang tinuturo dito sa pulpito patungkol sa salita ng Diyos, maniwala na kayo, hindi kayo maliligaw. Sa Amerika mismo, gusto ko na tumayo sa wayan ng pare, kaya lang, bisita lang din ako, ayoko makialam. Sabi ko, Lord, ba't ganito ang turo? Tawagin daw si Maria para maligtas. Maling-mali, ligaw na ligaw talaga. E sabi dyan, sino magligtas? Kapangyarihan, katastasan. Sige, tuloy, para makita natin yung sinasabi ko. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Sino gusto mabuntis na matanda dyan? Pwede pala, oh. Wag na. Problema lang yon. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya. Si Elizabeth ay baog. Bakit na buntis? Sa palagay nyo? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, walang imposible sa Diyos. Kung gusto ka bigyan ng anak, bigyan ka niya kahit isang dosena pa. Humingi ka na. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon. So, magpinsan po si Elizabeth at Maria. Tuloy po tayo. Bakit ko binibigay sa inyo ang history? Para hindi tayo maging mangmang, mayroon tayo alam patungkol sa Diyos. Amen? Sapagkat walang imposible sa... Ay, bakit ka nag-alala sa problema mo? Sabi, walang imposible sa Diyos. Tuloy po, Luis, the last one. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. Sino sumagot? Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo at iniwan siya ng anghel. So nagkaroon ng faith si Maria, naniwala sa sinabi ng anghel, at siya mismo nagsabi, mangyari nawa sa akin ang mga sinasabi ninyo at iniwan siya ng anghel.
So glory to God be the glory. Nagkaroon ng paniniwala si Maria na mabuntis siya. Kaya doon naman siya nahiya kasi dalaga daw siya at may boyfriend siya. Ano kaya gagawin ni Jose? Baka hindi na siya tuluyan. Kasi hindi naman nagalaw, nabuntis. But the power of God, nothing is impossible with God. Naintindihan nyo? Alam ngayon ni Jose, nang pin-explain niya na noon, na ang Diyos po ang may nangyari kapangyarihan para mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Maria through Jesus Christ. So, nabasa natin sa Lucas, nakasabi ba December 25? Ba't kayo nagsiselebrate every 25? Kasi iyon po ang ating nagisnan sa ating mga ninuno at tradisyon na dinala ng ating simbang reliyon. Ang gift-giving, hindi lang December 25. Anytime, any moment, you have to share your blessing to other people. Kaya in everything, give thanks. Sabi nga ng Biblia, no matter what is going in your life, always give thanks to God. Kasi inalaw ng Diyos mangyari yan para po kayo magpasalamat sa Diyos. Amen! Ayoko na yung paulit-ulit na sinasabi natin na, bagamat Lord, nagkukulang ako. Huwag ka na magkulang. Bagamat Lord, makasalanan ako, huwag ka na magkasala. Bagamat Lord, marami pa akong pinagkabalan, bigyan mo panahon ang Diyos, higit pa sa lahat. Diyos nga siya eh. Hello? Ano kaya nakasulat sa 1 Thessalonians 5? 1 Thessalonians 12, 5, 12, 18. Gutom na ba? Ano, kakain na tayo? Ano? Para kayo nagre-reklamo dyan eh. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, dito kayo dito. Huwag kayong magbulong-bulungan dyan. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo. Na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Bakit kayo itong binigay? Thessalonians 5:12. Kung si Maria, wala tayong reklamo na ginamit siya ng Diyos para magluwal kay Jesus, ito rin hinihiling namin sa inyo, kayo magpasalamat kayo lagi sa Diyos sa anumang sitwasyon. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili. Sino pumili? Parang hindi nyo naintindihan eh. Na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Kaya hindi pwede kayo mamili. Sa ayaw nyo sa hindi, ang Diyos po pumili. Hello? Parang pumili siya na maging nanay ni Jesus. Naintindihan niyo po ba? Anong connection? Si Lord alam niya kung sino ang para sa kanya. Si Lord alam niya kung sino ang gusto iligtas niya. Pero gusto ng Diyos mailigtas lahat sa kapahamakan. Ikaw lang ayaw. Naintindihan niyo po ba? Tuloy tayo 13. Sige po, Luis. Nakasulat, hindi ko alam bakit. Ibigay niyo sa kanila ang lubos na pagpagalang. Ano sabi? Lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila, mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Ito lang naman nais ng Diyos sa buhay natin eh. How we handle things through our attitude, character, to love one another. Amen? Tingnan mo nga katabi mo kung kaya mo siyang mahalin. Kaya po ba? Hello? Again, tingnan mo nga siya kung kaya mo siyang mahalin. I love you pa. Naintindihan niyo po ba? Minsan nagsuko na rin kayo eh. Sumusuko na, ayoko na. Sawang ng sawa na ako, pagod na ako. Nangyayari po ba sa atin yan? Sabi ng Diyos, huwag tayong magsumuko eh, di po ba? Tuloy natin. Nakikiusap kami sa inyong mga kapatid.
na pagsabihan niyo ang mga tamad. Sino tamad, Lord? Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. So, ibig sabihin, kung may ganito ka ng karakter, nakakilala ka na sa Diyos. Turo ng Diyos to eh. Huwag ka mamili ng kapatiran. Huwag ka mamili ng bibigyan regalo. Hindi lamang December. Anytime, any moment na may needs ang kapwa, tulungan. Hallelujah. Palakasin. May nagre-reklamo doon. Palakasin ang mga mahihina sa panampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin pasensya? Sino may dalang biskwit na pasensya dyan? Bigyan mo. Intindihan, tuloy po na tayo. Hallelujah. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa. Ito tanda ng pagpasalamat sa Diyos. Nakilala mo na ang Diyos eh. Pag kilala mo na ang Diyos, ganito ka na. Hindi ka na marunong gumanti ng mali. Ano pang ginawa sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kalagayan nyo, sa ari-arian mo? Ano sabi? Huwag na huwag ninyong gantihan ang masama. Pag ikaw kilala mo ng Diyos, marunong ka na magpuri, magpasalamat sa Diyos, ikaw ay ganyan ng uriing tao. Hirap ba? Mahirap? Mahirap po ba mga kapatid, mga bago dito? Nag-isip kayo, no? Hindi ko kaya patawarin yan. Mabigat yung ginawa sa amin. Ang Diyos nga, pinatawad ka, kahit gaano ka kasama eh. Naintindihan niyo po ba? Kaya papalag ka, wala kang gagawin na lang mula ngayon, magpasalamat sa Diyos na buhay ka pa at naintindihan mo ngayon ang nais ng Diyos, mapagpala ka. Kailan magkaroon ka ng breakthrough? Tapos nang nakalipas na kalaan, inalaw ng Diyos mangyari yan para siya bigyan mo ng tuon pansin. Huwag natin balik-balikan ang nakalipas na karaan ng lumang kaugalian. Lumang katauhan, everything is new. You are a new creation. The old is gone and the new has come. Iyon na po dapat tayo. So, tuloy. Sige. Mayroon pa ba? Hanggang 18, sige. Lagi kayong magalak. Pag may galak ba, lagi busangot? Ha? Paano ba ang nagagalak na tao? Anong nakikita sa'yo? Ha? Pakita mo nga sa katabi mo paano ka magalak. Ha? Pakita mo sa katabi mo paano ka magalak, nakita mo siya. O bakit nakasimangot pa rin yan? Ano po mayroon yan? Grabe dala-dala niya, bigat ano? Kasi hindi talaga siya makangiti. Lumapit ka dyan, gusto mo pag-pray kita para makalaya ka. Amen? Lagi kayong magalak. Tuloy po. Laging manalangin. Ito pa. Laging ano? Bakit hindi ka pa marunong tumawag sa Diyos ng bawat minuto, oras at panahon? Lalapit ka lang, sisihin mo pa dahil walang-wala ka na. Mayroon o wala, you need to ask the Lord and say, thank you, Lord. You allow these things kasi may nanda ka para sa buhay ko na maganda. Amen? Kaya ka nawalan dahil gusto ng Diyos magkaroon ka. Kaya nga wala sabi kanina, walang imposible sa Diyos. Laging manalangin. Kailan huli ka ng nalangin? Kailan? Sabi ko doon sa mga preso sa kulungan, kasi tuwing Monday nga, nasa kulungan si Pastora, sa isang selda ay 120, huwag nyo na dagdagan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Doon kay Inta po, may mga kamag-anak siguro kayo doon. May taga-arenda doon eh. Ayoko lang sabihin kung sino siya. Ha? Wala eh. Nanggahasa siya eh. Pero hindi ko siya i-reveal sa inyo. Taga-arenda. Kaya kung may pagnanasa, mga lalaki, nanay, remind your children, ang pagnanasa ay mula sa demonyo.
Kahit nang bubuso ka lang. Nakakita ka lang ng babae ngayon, gusto mo na hubaran. Naintindihan niyo po? Yun po pita ng laman. Kasalanan po yan sa Diyos. At hindi ka mapapatawad kung hindi ka huminang tawad at ayusin ang buhay mo. Sabi niya, Pastora, taga-arenda po ako. Taga-black ano ako. Ayoko na sabihin, baka chismosa kayo eh. Naintindihan niyo? Sabi niya, anong kaso mo, ba't ka nandito? Hindi ko alam kung 5 taon o 10 taon na siya sa kulungan. Ano ba kaso mo? Rape. Ha? Ba't ka nandito? Rape, Pastora, rape. Ano? Hindi ko marinig. Hindi ko talaga narinig eh. Inulit-ulit, sabi niya, bakit mo nagawa yun? Alam mo na, lalaki ako. Ganun ba? Tama po ba lalaki? Kasi lalaki ka? Pag nanasa gawa ng pita ng laman ay gawa ng disenyo ni Satanas upang ikaw malinlang at ikaw mahulog sa kanyang nais na buhay. Na mga tatay dito, kahit mga kababaihan sa paligid mo, kamag-anak mo, mahal mo man sa buhay yan, wala tayong ganong puso kaisipan. Dapat maging malaya tayo dyan dahil yun po disenyo ni Satanas para malugmo ka at mapahamak ka. Naintindihan nyo? Noong mga nakalipas na mga buwan, sabi ko sa kanya, ilang taong ka na? 25 Christian po ako, Pastora. Ba't ka na dito? Kaso ko rape din. 25 years old. Pero hindi ko ginawa, nadiin lang ako. So, hindi ko alam kung nagsinungaling din siya o hindi. Ilang taong ka na dito? 5 years. Parang naawa ko 25 years old. Parang kahawig lang ng batang to eh. Parang ganun lang kaidaran mo. Maniwala ka ng rape. Naintindihan nyo? Maliit din, ganyan din. Hello? Maiyak ka talaga. So, may mga taga-arenda. Sabi ko, bakit ka nandito? Babae naman po yun. Pastora, drugs. Mga kapatid, ang kulungan po, pasikip na. Sa bawat selda po, 100, wala silang matulugang tama. Sardinas po sila. Kaya ang iyak ko sa Lord, pag nag-pray ako, Lord, palayain mo na sila, patawarin mo sila, gawa ka ng kapangyarihan mo para sila, Lord, makalaya, maligtas. Yun po ang prayer ko na may bigyan pa sila chance ng Lord. So ayaw natin doon, amen po ba? Gusto nyo ba doon? Huwag nyo na subukin. Kasi sila ayaw na nila daw doon, pero hindi sila makalaya. See? Bakit na-plus ngayon ng Lord na ipaabot sa inyo ito? Ang sabi ko, magpasalamat. Si Sir kasi ayaw niya yung kinakalampag yung likod na upuan niya eh. Nahihilo yan. Kaya diyan ka na lang, boy. So nakita niyo po na sa panahon, minsan may pagsubok. Amen po ba? Huli na lahat ang pagsisisi. Kailan isip-isip bago gumawa ng mali, mag-isip ng tama para hindi tayo mapahamak. Sila din po ayaw na nila doon eh. Wala tayong magawa. Walang magawa. Kasi kailangan nila harapin ang kaparusahan. Dito pa lang sa lupa yung mahirap na yung buhay. Ano pa yan? Sa dagat-dagatang apoy. Sino nakaalam dito sa inyo na may dagat-dagatang apoy? Sino hindi nakaalam? Mayroon po. Eternal damnation. Habang buhay ka parurusahan, pag wala si Jesucristo sa buhay mo. Ito maluwag pa tayo rito. Doon masikip, dikit-dikit yung upo sa sahig. So wag nyo na dagdagan. Dahil mahirap ang buhay sa loob. Naintindihan niyo po ba? Yung iba tumanda na lang doon eh. Kita ko, payat na payat, yung mata, andun lang sa sulok.
Nag-antay na rin ng kailan siya kukunin o kalayaan niya. But then, di natin alam. Only the Lord knows. Only the Lord knows. Amen? In everything give thanks, sabi nga ng Diyos. Di po ba? Kaya ang salita ng Diyos, lagi nagtuturo sa atin magpasalamat sa Kanya. Anong pasasalamatan mo sa Diyos? Ano? Kung wala ka namang utang na loob, hindi ka marunong magpasalamat. Pero ako na nagsasabi, may utang na loob tayo sa Diyos. Lahat po tayo rito na binigyan ng buhay ng Diyos. Bakit mayroon tayo utang na loob? Bakit? Binigyan niya ang kanyang bugtong na anak, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Those who believe in Him will not perish but have that eternal life. Kasama mo ang Diyos kung naniwala ka sa Kanya. Pero hindi lang sinabi maniwala ka lang. Gumawa ka, gawin mo ang turo niya, sundin mo, lakaran mo, yun ang katibayan na mahal mo ang Diyos. Kumakatok niya sa inyong puso. Kung inyo siya papasukin, sasamahan niya kayo. Revelation yan sa pahayag. Kumakatok na ang Diyos, hanggang ngayon bingi ka pa rin. Ayaw mo pa rin tumugon sa tawag ng Diyos. Nadais ka ng Diyos, dalhin sa liwanag, dahil ikaw ay nabubuhay sa kadiliman. Amen? Amen po ba? Bakit ayaw mo pa rin ngayon tumugon? Some of you here, parang ano lang sa inyo to nakakarating naman ako sa Christian church eh. Isang beses lang pinagmalaki mo pa. Hello? Kailangan mo matuto ng salita ng Diyos, makaunawa ng salita ng Diyos, mabuhay sa salita ng Diyos. Hindi one time lang. Kami nga araw-araw na lang eh. Nagbabasa, nagpupuri, nagpasalamat. Parang kulang na kulang pa rin ang aming buhay sa harapan ng Diyos upang ibalik namin pagpasalamat sa Kanyang mga gawa at nakabutihan sa aming mga buhay. Hindi naman sa pagmamalaki. Pwede naman kami sa bahay na lang eh. Wala nang pakialam eh. Hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos. Abutin mo. Abutin mo ang mga tao. Palaguin mo sila. Malakaran nilang turo mo para sila rin may bahagi sa karyaan ng Diyos. Yung mga kaidaran namin ni Sir, marami na po nagumon sa sakit karamdam, iba wala na. Yun po biyaya ng Diyos ng buhay namin ngayon eh. Bakit? Nais namin pa rin magpagamit sa Diyos. Saan man kami sulok dalhin. Saan man kami naroroon. Ikaw, anong plano mo? Anong pagpasalamat sa Diyos ang ibinabalik mo? Hallelujah. Ano nang ginawa mong pagpasalamat sa Diyos? Nagsisimba naman ako paglinggo eh. Nabago ka ba sa pagsisimba mo paglinggo? Nagawa ka na ba ng Diyos? Hallelujah. Pag ikaw marunong magpasalamat sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos araw-araw. The presence of God is in your life every day of your life. Why? Marunong ka magpasalamat eh. The word gratitude. Binabalik mo lang sa Kanya bawat oras, minuto na kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Bakit hindi mo naranasan ang kabutihan ng Diyos? Minsan mo lang siya tawagin kung may problema ka. Ginawa mo lang siyang, kumbaga sa tao, layman's word, palabigasan. Ang Diyos po, nagmahal ng lubos sa bawat isa na Kanyang nilalang. Ikaw, binalik mo na ba sa Diyos ang pagmamahal na hinahanap ng Diyos? Ang sagot mo pa alam niyo na yan, Diyos siya Nagyabang ka pa. Naintindihan niyo po, ganun marami. Sabi ko, dapat sis. Alam niyo na yan. Kung may Diyos ka, may Diyos din ako. Biro mo ganun sagot. Naintindihan niyo po ba? Yung kayabangan, pride. Kung may Diyos siya, may Diyos ka, may Diyos din ako. Ba't ganyan ugali niya? Kung may Diyos nga siya. Hindi niya kilala ang lubos ang Diyos, na ang Diyos ay mapagmahal, mahinahon, meek, gentle, and loving God.
Parang wala tao na naman dyan eh. Kaya mahalaga sa atin submission to God. Through His Word, through His people. Kaya kanina nabasa natin sa Thessalonica na ang paggalang sa mga nagtuturo. Dahil pinadala rin sila ng Diyos para matuto ka. I praise the Lord and I thank the Lord for Brother AJ, Sister Gina, and all some of the elders here, reaching the brothers and sisters, sa mga neighbors, at may mga ibang block na ngayon, na sila muli makapanumbalik sa Diyos. Nakita ng Diyos lahat ng mga gawa nyo. Hindi man na kayo na-recognize ng tao, wala man kayo certificate, pero mayroon kayong recognition sa Diyos. Amen po ba? Nagawa niyo ba yung certificate na magagawa? Tawa sila. Hallelujah. Hallelujah. Wala tayong ganun na kailangan natin tayo magaling, tayo marunong, tayo po may ginawa. Wala. Ang Diyos lang sa atin ang makakapag-rate. Hello? Pero makikita yan sa pag-uugali, the character and attitude of self ng isang totoong nagawa na bago ng Diyos. Amen? Ay, nako. Alam mo yung mga kapatid, minsan may hirap nagsisigaw dito na hindi nyo pa rin naintindihan eh. Hoping and praying, magkita tayo ulit sa sunod na linggo, hindi lang ngayon, araw na to. Naintindihan niyo po ba? Nakasawa na reminder. Pero pag nahalangoy ka sa dagat-dagatang apoy, wala na kaming problema. Sinabi ko na may impyerno, patunguhan ang hindi naniniwala sa Diyos. Ay, naniniwala naman ako sa Diyos. Nagsisimba ako linggo-linggo eh. Bakit wala pa rin pagbabago sa buhay mo? Dahil hindi mo nabasa ang salita ng Diyos. Hindi mo napakinggan ang salita ng Diyos. Hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Maging mabuhay kang matuwid, banal, sakdal na walang kapintasan. Pwede pala yun, pastora? Hindi tao lang ako eh. Kaya mahina ako. Sabi ng Diyos, maging banal ka. Ayun na. Paano? Di wag kang gumawa ng mali. Pastor, tao lang ako eh. Hindi wag ka tumingin sa mga bagay na hindi sa Diyos. Huwag mo pakinggan ang mga bagay na hindi rin kakabuti ng buhay mo. Kung mahilig ka pa sa Marites at Maritoy, Marisol, sol ka. Punta ka lang sa kapitbahay. Sabi ni ano ka daw? Sino? Diba ganon tao? Wala na tayong ganon. Hindi na mga totoong Kristiyano. Wala na gano'n, hindi na pumapatol sa bulong-bulungan na ikapahamak ng kanyang kapwa-tao. Ang puso natin maging mabuti lahat. Ang puso natin magawa maayos lahat. May turo sa kanilang katuruan ng nais ng Diyos. Kaya nga mahalin yung mga nagtuturo. Pero pag mali ang nagtuturo dyan, kayo na mismo humila pababa. Baba ka dyan, hindi ka karapat-dapat dyan. Sinungaling ka. Nakuha niyo po? May karapatan ka magsaway kung totoo nga ikaw. Hirap naman yung pastora sinasabi mo, hindi mahirap po yan kapatid. Totoo ka na eh. Takot ka lang magsaway kung ikaw mismo nabubuhay pa rin sa kamalian. Are you there? Yung laging manalangin, hindi pa natin nagawa. Hindi ako hingi sorry sa inyo na mabigat ako magturo. Pero, salamat sa Diyos. Salamat sa inyong buhay, narito kayo ngayon. Amen? Gusto ko lang makita din kayo na napagpala, pinagpala, naging mabuting tao, naging mabuting mamamayan, naging mabuting Kristiyano, at ang iyong pamilya ay makita nagliliwanag sa lahat ng mga dako. Ano ba sabi ng Biblia? Maging liwanag ka. Maging asin at ilaw ka. Maging buhay ka na patotoo. Are you there? Ano pa papasalamat natin sa Diyos? Ano? Bakit ngayon lang, Lord? Tagal-tagal ko na sa arenda, ba't ngayon lang ako, Lord, nakapasok sa church ng Block 18? Matagal ka na, nanyayahan, nagtatawa-tawa ka pa. May nimatay na ba dyan? Hindi pa nang lay hands. Hello?
Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Tayo po, hindi tayo nagtatangi ng tao rito. Hanggang gusto niyong lumapit sa Diyos, doon kami masaya. Hanggang nais niyo maging mga anak ng Diyos, doon kami lalong may galak, may sigla. Kasi pag kami nagtuturo dito, ang mga nangangaral nagtuturo, kahinaan din namin pag nakita kayo puro mahina, puro may sablay. Naintindihan niyo po ba? Puro pasaway. Amen? Kasi harap kami sa judgment day. Kami yung unang-unang husgahan kung ano po ang nangyari sa aming pinunla. Kung nangamatay lahat, ibig sabihin hindi effective. Hello? Amen po ba? Si Pastora po, pag Friday, wala talaga rito na. Kasi mayroon naman ng mga ni-raise up eh. Hindi lamang si Kuya, mayroon na kayo mga elders dyan na tulong-tulong po kayo palakas sa bawat isa. Nung Friday nga, tinanggihan ko rin yung school dahil may Thanksgiving din sila, pero hindi ko na rin magawa na pumunta rin. Mapasalamat o mag-opening. Naintindihan niyo po ba? So alam ko na bawat isa sa inyo dyan ay may pagsubok. Believe in your heart, God will help you to overcome. Kasi sabi kanina, hindi niya ibibigay ang pagsubok na hindi niyo kaya matagumpayan. Bakit maraming ba pagsubok ba dyan sa gilid? Sabay-sabay nag-amen kanina pa kayo nang-imbita ng kakain na Amoy na yung niluluto dyan So nakuha niyo po ba mga kapatid? All these things happen in our lives today. We are so blessed because we have a blessed God that gave His wonderful works in each and every one of us. Kaya nire-recognize ko yung mga anak ng Diyos sa lugar na ito, lalo na yung mga worship team, sa kabila ng mga bagyot unos sa kanilang mga buhay, hindi lamang sa church, sa kanilang pamilya, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, sa kapaligiran, na natili silang tapat sa Diyos. Amen? Wala pa kayo kamay mapalakpak? Kaya maraming salamat sa buhay niyo, worship team. Saludo po ako sa inyo. Ayoko magpalaki na hanggang ngayon, sanggol pa rin. Ayoko magpalaki hanggang ngayon, wala pa rin naunawaan. Kaya inaalaw ko, makita nyo rin sarili nyo. Hindi lamang kasi si pastora. Same thing sa elders. Salamat sa mga buhay ng mga elders. Yung manatiling totoo. Dahil ang kaligtasan mula sa Diyos, hindi kay pastora. Amen po ba? Maniniwala ba kayo ang 2025 ay blessed year? Maraming propesya, negatibo. Marami pong mga deklarasyon, negatibo, na 2025 is like this, like that. Pero naniniwala pa rin ako, pag ikaw may ugnayan sa Diyos, pag ikaw kilala mo ang Diyos, mapagpalang buwan, araw pa rin ito. Amen. Sabi nila, inflation, drought, famine, all calamities will come, destruction will come, the big one will come. Dumating man yung mga bagay na yan na nakatakda. As long as you are prepared for the kingdom of God, nothing to worry, nothing to be fear, because God is with us. Yun lang pinagandaan natin dito sa church, wala nang iba. Bumalik man ang Diyos, babalikan man ng Diyos ang kanyang mga anak, kasama tayo. Yun na lang pong puso namin dito, na walang maiiwanan at walang mapahamak sa kadagat-dagatang apoy. Why wasting our time going here kung wala naman mangyari? Pero naniwala kami may mangyayari dahil may Diyos na makapangyarang Diyos makagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang may buhay man. Amen. Parang isa lang may pag-asa. Siya lang nagsalita. Habang may buhay man, yun po yun. Amen po ba? Hallelujah. Yun po mga kapatid. Minsan gusto mo na lang umiyak talaga sa Lord Sa kabutihan ng Diyos, sa kabaitan ng Diyos.
Wow. May kabataan sa likod. May sino po nag-handle? Sila po yung future generation sa lugar na ito. Na napansin nyo man o hindi, ang recognition mula sa Diyos sa mga batang ito. Amen po ba? Kaya alam ko na bawat isa sa inyo may kaloob. Bawat isa sa inyo may binigay ang Diyos na kaloob para gamitin nyo ito para sa Diyos. Sa kapurihan ng Diyos, pasasalamat sa Diyos. Kaya masabi ko lang, walang kalituan, hindi dapat malito. Hindi dapat malito kung bakit December, sila ba walang Christmas party? Pasalamat sa Diyos, isang malaking bagay. Dahil Christmas party, yung gift giving, hindi tayo doon nakapokus. Sabi ko nga, January pa lang mamigay ka na, February mamigay ka na, Marso mamigay ka na. Huwag nyo na antayin ang araw na December 25. Kasi gusto mo rin mabigyan ka. Nakuha nyo po? Hallelujah! Glory to God. So hoping and praying na, ayoko na rin pahabain kasi may mga programa pa. May programa po ba? Naintindihan po ba? Ang ka-anim na buwan, simula, ang anghel pumunta kay Maria, nasabihin magbuntis siya. May sinabi ba December 25? Mukhang si ano lang nakikinig ah. Diba? Yung anak ni Sister Wing. Ano nga pangalan niya ulit? Oh, si Ruan lang daw. Ayun, nakatanggap tuloy siya ng recognition kasi siya lang marunong sumagot. Naintindihan niyo po ba? Kaya salamat po sa mga bago, sa mga kapatiran nating pumunta ngayon. Bagamat hindi, nakapunta na kayo noon, pero ngayon na naman December, hindi lamang tuwing December tayo pupunta ha. Kung pwede, gawin natin linggo-linggo para po pagpapala kayo sa bawat isa. Amen? Hallelujah! Marami pa nga wala ngayon, no? Ano nangyari? Nagbakasyon ba? Wala sila, marami. So ano nangyari? So hoping and praying na ang dami pa naman nating pagkain. Kaya piyesta na naman tayo. So purihin ang Diyos. Amen? Kaya tunay nga po na ang bawat isa sa atin po ay blessed so much by God. Kaya ang gagawin natin lagi ay magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos, maglingkod sa Diyos, manalangin sa bawat isa, magpatawaran, magmahal. Yun lang nais ng Diyos na kautusan. Wala nang iba. Wala nang orasyon, wala nang seremonya, wala nang maraming proseso na gawa ng tao. Ang proseso ng Diyos maging matuwid, banal, sakdal, na dapat ang pamumuhay. Amen! So bakit ano bang, sige mayroon tayong, balikan lang sandali. Para wag na natin pamarisan. Sa palagay nyo, ang kulungan, bakit nakakulong? Anong espiritu nandun? Espiritu ng? Kung may espiritu ng demonyo, espiritu ng pagnanakaw. So dapat walang, hindi ka na magnakaw. Espiritu ng pangangalunya. Oh, sa demonyo lahat yan, espiritu ng pagpaday. Dapat wag kang pumatay. Espiritu ng droga, pagsira ng sarili, pagsira ng kapwa. Ano pa? Drugs, lahat yan espiritu ng demonyo. So dapat wala tayo ganong buhay. Amen po ba? Kaya tawag dyan, iba-ibang espiritu, pero isa lamang ang nag-govern dyan, espiritu ng kadiliman. Pero ang the kingdom of God, ano pong espiritu dapat mayroon? Pag-ibig. Ayan sinulat na dyan eh. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Buti Sister Helen. Ano yan? Tinulungan ako. Faithfulness, gentleness, self-control. Kung mayroon ka na lahat yan, sigurado ka makapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Are you sure? Check ka lahat sa ganyang buhay. Wala ka nga patience eh. Wala ka nga self-control eh. Umbag agad, umbag eh. Sinabihan ka lang ng nanay maglinis ka, binalibag mo na pintuan eh. Oh, di ba? Kaya yung sabi kanina may tamad, ang mga tamad, hindi sa Diyos yan, magtulungan tayo. Amen? So, ano pa po ang gusto niyo marinig na reminder? God is good? All the time. You need to be thankful.
that God is a faithful God na lagi po tayo binigyan ng kahabagan, kabutihan, at kagandahang loob. Kaya ang pagpasalamat sa Diyos, walang patigil, walang pigil, wala dapat kahintuan. Amen. So glory to God be the glory.